Sa isang matahimik na selda ng bilangguan, may isang lalaking tahimik ngunit matalino. Sa kabila ng matitibay na pader na humahadlang sa kanyang kalayaan, ang kanyang puso at isipan ay nananatiling malaya, lalo na kapag ang iniisip niya ay ang asawa at mga anak sa kanilang munting tahanan. Isang gabi habang ang buwan ay tahimik na nakasilip sa bintana ng selda, nakaisip siya ng isang kakaibang paraan upang makatulong. Sumulat siya ng liham para sa kanyang asawa, ngunit hindi ito karaniwang liham ng pag-ibig o pangungumusta. Sa halip, isinulat niya na may mga armas o manu na nakabaon sa kanilang bakuran. Ipinayo niyang hukayin ito agad sa lalong madaling panahon. Ang liham ay dumaan sa mga kamay ng mga guwardya at nabasa ito. Sa kanilang pagdududa at pangamba, mabilis itong iniulat. Di nagtagal, isang buong pangkat ng mga opisyal ang naglusob sa bahay ng lalaki. Bitbit ang mga pala, makina at mga mata ng paghihinala, sinuyod nila ang bawat sulok ng bakuran. Hukay dito, hukay doon, wala silang pinalampas. Ngunit matapos ang ilang oras ng walang humpay na paghuhukay, wala silang natagpuang anumang armas. Ang lupa ay nilamon na ng kanilang mga pagdududa, ngunit ang bakuran ay nanatiling inosente. Bumalik sila sa bilangguan, litong-lito at may halong galit. Sinimulan nilang usisain ang lalaki, pilit sinisilip ang katotohanan sa likod ng kanyang liham. Ngunit sa huli, umamin ang lalaki na wala naman talagang mga armas, plano lamang niya iyon para doon sila ay maghukay. Ang totoo'y simple lang ang layunin ng lalaki, isang mapanlikhang paraan upang matulungan ang kanyang asawa. Wala siyang ibang paraan dahil siya ay nakakulong upang humukay ng lupa, ngunit kaya niyang magpaikot ng sistema. Sa pamamagitan ng kanyang liham, naipahukay niya ang bakuran, na ngayoy handa ng tamnan ng gulay, bulaklak at bagong pag-asa. Lumipas ang mga araw at ang kanyang asawa ay patuloy na nagpapadala ng mga sulat na puno ng pasasalamat. Hindi nito inaasahan na ang ganoong paraan ang magiging susi sa kanilang munting hardin. At sa puso ng nakakulong, namulaklak ang tuwa, sapagkat kahit nasa kulungan siya, nagawa pa rin niyang magtanim ng kabutihan at matulungan ang pamilya.